Magandang araw po sa inyo. Ito ang guided at ang ating reading ngayon ay para sa mga Libra, para sa buwan ng July, kung anong kanilang kapalaran o buhay-buhay ngayong buwan ng July, mga Libra. So, 4 card spread tayo and bubuna tayo isang angel card or angel message para sa iyo ngayong July, Libra. So, ngayong July, mga Libra, is kind of a rewarding July or rewarding month for you this July, Libra. Kumbaga, result ng mga hard work mo ng mga nakaraang buwan, lalo nung June, which is maraming challenging nung June but in a good way, yung challenging na yun. Yung mga challenges na yun last June is parang siyang pagbuo, and then may kita mo na yung result ngayong July, kung ano man yun. But in a good way, lahat yung result na nakita ko. And ngayong July, more on satisfaction ka. Baga, no, yung satisfied ka on your own selves, and tipong bang hindi ka masyado mag-expect sa ibang tao. So, parang hindi ka na lang din na-disappoint. So, yung satisfy mo na lang kung anong meron ka at kung ano yung pagkakalob sa'yo nasa taas. Definitely, more on ka ngayon is yung achievement mo sa sarili mo, fulfillment sa sarili mo, self-love mo, self-care. So, about awareness talaga yan, lahat yan sa sarili mo. Nang dahil doon, syempre, nagre-reflect yun sa paligid mo. So, kung nakikita nila na mas nagiging ka ngayon sa sarili mo at alam mo kung anong posisyon mo, and then doon ka makakuha ng respeto sa ibang tao kapag na ilalabas mo yung mga ganong klaseng pag-uugali natin, di ba? So nakikita nilang hindi naman tayo tipong galit lagi, at nagpapasalamat tayo sa mga dumarating sa atin, lalo sa mga kaibigan natin or yung pamilya natin. So lumalabas yun at nagbibigay ng magandang bunga yun the long run. And unexpected is, unexpected, meron ka pa rin tipong mga tinatawag na anxiety of failure. So, kahit nasabihin natin, hindi ka masyado nag-expect for not being disappointed this month, but siyempre may mga anxiety ka pa rin na about mga conflict mo or some of your failure, na baka mag-fail, ganyan. But little lang naman siguro yun. And syempre ma-empower mo pa rin yun, lalo na kung may change of heart ka ngayon. So definitely pagtatanggumpayan mo at malalampasan mo pa rin yung mga anxiety na trauma na daladala mo pa rin ng tinatawag nating tatakot ka of being failed. So minsan once in a while, yun yung nag-aano sa atin, unexpected, biglang nag-aano pa rin yun, na sumasagi pa rin sa atin ngayong July. But more of ikaw pa rin magtatagumpay nun at mapagtatagumpayan mo yung mga ganong klaseng at pili mo syempre, although hindi naman siya tipong mga kailangan mo pang intindihin lagi, pero hindi naman tipong loser ka kapag ganun ka nag-iisip, diba? Baga gusto mo lang isang tabi na yung mga bagay na gano'n. So, ang difficulties mo lang siguro ngayon is about yung may mga opportunity na darating sa'yo, and yet hindi ka makapag-decide kung ito ba or ito ba, or may mga taong tutulong sa'yo, hindi mo alam kung kapag umuo ko dun sa isa, paano kaya yung isa. So, parehas ko na lang kaya yung grab, and then tignan ko kung ano man yun. So, kung sa trabaho man yan siguro, ikaw pa rin siguro yung magdi-decide kung saan ka mag-grow
at saan ka mas maalagaan mo yung sarili mo, and yung sabihin natin, di pa rin mawawala yung tipong mawalan ka ng oras. Syempre, kapag nawalan tayo ng oras, yung pinakalagi natin nakakalimutan is magdasal, yung faith natin kay God or whatsoever. Minsan gano'n, di ba? Pag binibigyan tayo ng maraming opportunity, nakakalimutan natin yung mga gano'ng maliliit na bagay, which is not. So, kailangan pa rin nating ibigyan ng oras yan at gawin nating day to day, is yung laging, yung faith natin by saying thank you, or yung family natin is nailalabas pa rin natin. Kumakain tayo sa labas with them, bumibili tayo ng mga bagay para sa kanila na kasama sila. So, yung ganun, nagbibuild ng relationship yun sa kanila at sa'yo at nagiging kumpleto ka. So, yung mga ganong klase siguro ng mga difficulties mo ngayong is more on a good something na nahihirapan ka dahil maraming opportunity na dumarating. Yun lang yung pinaka-difficulties mo. Nevertheless, wala nang ibang masyadong difficulties na negative ngayong July. More on a positive na difficulties na hindi ka lang mag-decide for new venture mo. Yan lang naman siya. And by the end of July, ang magiging katapusan ng July mo, maraming dahil dun sa new opportunity siguro na binabanggit ko kanina is medyo na-pressure ka or medyo na-stress ka bigla dun sa naging decision mo. But in a good stress naman to nakikita ko. Kasi at the end is para siyang isa pa rin siyang success or nakompleto mo lahat ng kailangan mong malaman. At kung pupunta ka sa inyong new venture mo ngayong July, possible yung stress na yun is a good stress. 'Di ba? Kasi nga, bagong siya, so nakapag-decide ka na, at although nababurden ka na hindi mo alam gagawin mo, but a new environment, so for you to improve unti-unti. Siyempre, wala namang bagay na dumating sa'yo and then kaagad na-adapt mo, 'di ba? So, kahit anong bagay pa yan. Whether bumili ka ng bahay or ano man yan, syempre paggagawa mo yan. And then, although may stress ka na habang ginagawa dahil marami kang kailangan gawin, but nag-stress naman kasi nagpapagawa ka. So, mga ganong klase ng stress ang binabanggit ko. Hindi sila yung na bad thing na stress na hindi magandang pangyayari ng buhay mo. Wala namang ganong klase ngayong July for you. So, anything anxiety or kung ano may mga inisip-isip mo na mga ganyan, syempre, kailangan nating itapon yun or let go mo muna, isang tabi mo lang siya, and then let God handle any situation na nagpapabigat sa'yo. So, sa ngayong July, yun lang yung pinaka umiikot ang iyong mundo, Libra. So, ano yung angel message mo? Remain positive. So, anything nating gagawin mo, at yun nga, isipin mo, remain positive pa rin na lahat ng is mangyayari in a good timing, in a God timing, in a proper time, in a positive way, in a result na magkakaroon ng magandang benefits para sa iyo at para sa mga mahal mo sa buhay. At kung ano man yung mga nagiging decision mo, syempre, pinagdarasal natin lagi yan na igabayan tayo. Mas mahirap ang sitwasyon dahil mas mataas ang anxiety ng mga tao ngayon. But for you, in a more positive way mo kailangan din siyang i-grab. Kung sa iba, medyo nahirapan sila ngayon, sitwasyon ng buhay nila, pasalamat ka pa rin na pagdaanan mo na siguro isang parte ng buhay mo na medyo nahirapan ka. But unti-unti, you heal at nakikita mo yung sarili mo na nag-improve ka in many way. So, yun lang yung reading ngayon for July, Libra. Maraming salamat sa iyong pagkinig at panonood, and God bless sa iyo.